Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:07 ng umaga, Philippine Standard Time. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center sa Show, capital ng Pilipinas, ang Marikina City. Mga kasangbahay na nagnanais po na magpakonsulta ng libre sa MCGI Clinic ay maaari po magtungo dito sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang registration time alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Nandito pa rin po para magbigay ng serbisyo ang UNTV Action Center kasama po ang Pag-ibig Fund at ang PhilHealth. Mamaya po yan. Ang MCGI Charity Center ay bukas po sa lahat ng mga kapwa-tao nating nangangailangan. Ano man ang wika, ano man ang lahi, ano man ang kalagayan sa buhay o relihiyon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-10 sa buwan ng Enero taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ako po si Annie Rentoy. Mga kasambahay, at this point, makikita natin ngayon dito po mismo sa clinic, MCGI Clinic na narito sa Marikina Charity Center. Talaga naman po, napakarami ng tao. Pila na po yung ating mga kababayan na nandito sa MCGI Charity Center upang manghingi, magantabay, doon sa ating ibibigay na libreng serbisyong medikal. Antabayanan niyo po yan mamaya sa mga updates sa Good Morning Kuya. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Amiel Pascual mula naman sa Daolu City, Taiwan. Magandang umaga sa iyo, Amiel. Ito naman po ay para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 467 ang mga pasyenteng tinulungan ng Philippine Red Cross at traslasyon. Kabilang ang mga nahimatay at nagdamo ng sugat. Sa Field Hospital sa Maynila, 27 ang naitalang pasyente, kabilang ang mga dinala matapos mawalan ng malay. Samantala, ilang pangunahing kalsada tulad ng Taft Avenue at Rojas Boulevard ang bukas na sa mga motorista matapos agad linisin ng lokal na pamahalaan ang mga iniwang kalat matapos ang prosesyon. Malinas na rin po ang daan, pati po ang Quirino Grandstand. Ang ginagawa na lang po natin ngayon ay patuloy na pagwawalis at saka mapping na lang po ang ginagawa natin doon sa mga nakalap po nating basura. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Malacanang na nakatakdang magsagawa ng virtual na pagpupulong sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., outgoing U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa January 12. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, wala pang detalye ukol sa agenda ng pulong. Ang pagpupulong ay kasunod ng Trilateral Summit sa Washington noong nakaraang taon kung saan tinalakay ng mga lider ang seguridad, infrastruktura at mga isyong pang-ekonomiya. Hataw Balita ngayon. Sa muling pag-upo ni United States President-elect Donald Trump sa pwesto, inaasahan na ang pagbabago sa ilang mga polisiya na ipinatutupad ngayon ng Estados Unidos, partikular ang foreign policy nito. Ayon sa isang security analysts, kasama sa posibleng magbago ay ang pagsuporta ng Estados Unidos sa modernization ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pati na ang $500 million foreign military aid nito. Dahil dito, dapat anyang maghanda ang Pilipinas. Sakali magkaroon nga ba o magkaroon nga ng pagbabago at huwag lamang dumepende sa tulong mula sa Amerika.
when it comes to specific implementations ng mga projects and programs, magkakaroon talaga tayo ng adjustments. Halimbawa, humihingi ang Pilipinas ng $500 million sa foreign military funding from the United States. Under the Trump administration, baka hindi na maibigay yan. Dahil para sa Trump administration ay money out yan from the coffers of the United States. Hataw Balita ngayon. Tuloy-tuloy ang ginagawang pag-shadow ng barko ng Philippine Coast Guard o PCG ng BRP Teresa Magbanwa sa iligal na presensya ng Chinese Coast Guard vessel 3103. Ang barko na pumalit sa monster ship sa 70-80 nautical miles ng Capones Island, Zambales. Ayon sa PCG, layunin ang patuloy na pananatili ng mga barko ng China sa lugar na gawing normal at lehitimo ang kanilang presensya. Kaya paulit-ulit na nire-radio challenge at kinu-question ng PCG ang pananatili ng barko ng China sa lugar. Bandang hapon nitong Huwebes, umalis sa lugar ang CCG vessel 3103. Subalit, pinalitan ito ng CCG vessel 3304. The China Coast Guard 3304. This is Philippine Coast Guard vessel. BRP Teresa Magbanwa. MRRB 9701. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 74 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippines Maritime Zone Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are signatory state, and 2016 Arbitral Award. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na ng mga leader sa Kamara ang pagdami ng suporta sa mga nakahain na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa Social Weather Station survey noong December 2024, 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment dahil sa umano'y questionableng paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Kasunod ng pagtaas ng suporta ay ang panawagan na mga complainant sa Kongreso na aksyonan na ang naturang reklamo na sa kasalukuyan ay nakabinbin pa sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Think it will take so much for the House of Representatives to not to act upon any of the three impeachment complaints. They are constitutionally bound to act upon the impeachment complaints. So I believe they will. Hataw Balita ngayon. Kasabay ng pag-uumpisa ng election period sa Linggo, January 12, ay sisimula na rin ng Commission on Elections o COMELEC ang paglalagay ng checkpoints sa buong bansa sa pangunguna ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang mga checkpoint ay bahagi ng seguridad laban sa mga may balak maghasik ng karahasan at hindi para hadlangan ang galaw ng publiko. Binanggit naman ni PNP Chief Police General Romel Marvil na magsusuot ng body cameras ang mga pulis upang tiyakin na nasusunod ang tamang proseso sa mga checkpoint. Huwag po kayo matatakot sa mga checkpoints. Para po sa inyo lahat yan. Para po sa katahimikan ng lugar niyo yan. Nothing to worry about. Meron po kaming body cam. May mga bago kaming dumating na alternative recording devices for this. And of course, may mga CCTVs. I'll be requiring na yung mga checkpoints natin, sisigurado may mga CCTVs. Hataw Balita ngayon. Isinapublika na ng Commission on Elections o COMELEC katuwang ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang mga lugar na kabilang sa areas of concern kaugnay ng 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa 1,642 na lugar sa bansa ay 1,200
239 ang nasa green category. Ito ay ang mga lugar na tahimik at walang election-related violence. Mayroong 188 na lugar sa yellow category na may history naman ng election-related violence, habang 177 sa orange category na may presensya ng private armed groups at intense political rivalry. 38 na lugar ang nalagay naman sa red category na karamihan ay nasa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim, Mindanao. Akala po porket naka-red, matatakot. Again, sa mga kababayan natin, hindi po porket nakita nyo yung area ninyo na naka-red, ay dapat na kayong matakot. Lumipat muna kayo sa ibang lugar. Hindi po yung ganon. Ibig sabihin lamang, mas may makikita kayong mas madaming mga dagdag na puwersa ng AFP at PNP. At number 2, medyo mas mahigpit pa lalo ang pag-i-implement ng mga checkpoints natin. This is a directive sa amin, sa COMELEC, sa AFP and PNP. Hataw Balita ngayon. Naaresto na ng pulisya ang umano'y mastermind sa pagdukot kay American vlogger Elliot Eastman sa Zamboanga del Norte. Kinilala ang suspect na si Ustaz Yakaria Hamani na hinuli sa bisa ng warrant of arrest sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Matatandaan, ang American vlogger na si Elliot Eastman ay dinukot noong October 17 at pinaniniwala ang pinatay ng mga suspect at itinapon sa dagat, ngunit hindi pa rin natatagpuan ang kanyang katawan. Hataw Balita ngayon. Ini-anunsyo ni Transport Secretary Jaime Bautista na posibleng maging epektibo ang hirit na dagdag pasahe sa tren ng Light Rail Manila Corporation o LRMC sa buwan ng Abril kung maaprumahan. Nais ng LRMC na dagdagan ang boarding fee mula sa kasalukuyang 13 pesos and 29 centavos at itaas ito sa 18 pesos and 15 centavos. Kasabay nito ay itataas din ang kada kilometrong pasahe mula 1 peso and 21 centavos sa 1 peso and 65 centavos. Ibig sabihin, aabot sa 60 pesos ang kada end-to-end trip sa LRT1. Ang panukala ay naiendorso na ng Light Rail Transit Authority Board sa Department of Transportation Rail Regulatory Unit na siyang naatasang magbigay ng pinal na rekomendasyon. Hataw Balita ngayon. Posibleng bumaba ang singil ng Meralco ngayong buwan dahil sa inasahang pagbaba sa generation charge. Ang inaasahang bawas singil ay matapos ang pagtaas ng presyo ng kuryente noong Disyembre. Patuloy pang minamonitor ng power distributor ang sitwasyon upang maipagbigay alam sa publiko ang eksaktong pagbabago sa singil. Hataw Balita ngayon. Hindi dapat lumagpas sa 51 o 52 pesos kada kilo ang presyo ng imported rice batay sa computation na ang exchange rate, taripa at shipping fee. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang kategoryang premium at special ay nagiging sanhi ng mataas na presyo kaya't nais ng DA na itigil ang paggamit ng mga kategoryang ito at ipakita sa label ang uri, pinagmulan at porsyento ng broken grains. Tiniyak din ni De Mesa na ang presyo ng bigas ay maaaring magbago depende sa presyo sa international market at exchange rate. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Pilipinas ang paglaganap ng highly pathogenic H5N2 bird flu sa mga pato sa Camarines Norte ayon sa World Organization for Animal Health. Na-detect ang virus sa 15 sa 428 na pato sa nasabing probinsya noong Nobyembre at nakumpirma ito noong Disyembre. Ang H5N2 strain ay naiiba mula sa strain na naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao sa Estados Unidos. Hataw Balita ngayon. Hiniling na isang grupo ng public school teachers sa Civil Service Commission o CSC na suspindihin ito ang pagpapatupad ng Filipiniana monthly dress code sa mga kawani ng pamahalaan.
Ayon sa liham ng grupong Teachers Dignity Coalition kay CSC Chairperson Marilyn Barua Yap, hindi praktikal at hindi na rin komportable ang nasabing kasuotan sa pagpasok sa trabaho lalo na sa mga pampublikong guro. Ang issue ay kasunod ng Memorandum Circular No. 16 na inilabas ng CSC na nag-uutos sa mga government employee na mandatory Asian-inspired dress code tuwing unang Lunes ng buwan at Filipiniana outfit naman sa ikalawa hanggang ika-4 ng Lunes. Binigyan diin ng TDC ang naiibang working conditions sa public schools gaya ng kawalan ng sapat na ventilation, siksikang classrooms at pagiging pisikal na trabaho ng pagiging guro. Ayon sa Memorandum Circular, sino mang lalabag ay papatawan ng kaukulang disciplinary action. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na mayroong 5,000 job vacancies Kabilang dito ang 1,500 na trabaho na inilaan sa mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Kabilang sa mga alok na trabaho, ang mga sektor o nasa sektor ng semiconductor at e-chips production. Libre ang pagproseso ng requirements mula medical examination hanggang deployment. Layunin ng inisyatibo na mapababa ang unemployment rate at makatulong sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Kabilang ang UNTV News and Rescue Team sa mga regular na tumutulong sa pagbibigay ng first aid sa tuwing sumasapit ang taunang traslasyon. Kahapon, may 3 grupo na mahigit 100 volunteers ang pumwesto sa Katigba Corner, Padre Burgos, Juan Luna Street Corner, Padre Burgos at ang Ayala Bridge para tumulong sa pagbibigay ng paunang lunas sa mga debotong nasugatan at magbigay ng libreng vital signs checking. Isa si CJ sa mga nasaktan sa gitna ng prosesyon na dinala sa Field Hospital ng Maynila matapos magtamo ng deformity sa kanang balikat. Naipailalim lang ako konti. Nagbalikat ng lubid. Umangat na, tapos umangat na rin yung balikat ko. Masakit, medyo masakit. Ngayon wala na eh. Nagpainom sana ng gamot eh. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy, lumabas sa pinakabagong Pulse Asia Survey na 61% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa investigasyon ng House Quad Committee sa extrajudicial killings at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Batay sa survey, 37% ng mga Pilipino ang nais malaman kung sino ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga iligal na aktibidad, habang 27% ang nais na makabuo ng mga bagong batas upang solusyonan ang mga issue at 11% naman ang nagnanais na mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Samantala, may 11% din sa mga respondent ang hindi sang-ayon sa investigasyon at 24% naman ang hindi nagbigay ng opinyon. Ang survey ay sinagawa noong November 26 hanggang December 3, 2024 sa 2,400 respondents mula sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy, nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines ng background check sa mga politikong kandidato para sa 2025 midterm elections. Layo nitong maiwasan ang posibleng foreign influence sa darating na halalan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., anumang red flags na matuklasan agad nilang ipapaalam sa Commission on Elections. Kaugnay nito, binigyan diin ni CAMELEC Chairman George Erwin Garcia
ang posibilidad ng foreign funding na maaring gamitin sa pagbili ng boto at pagpapalakas sa kampanya. Hataw Balita ngayon. Samantala, maglalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng 12.4 billion pesos para sa modernization at ang pag-upgrade ng kanilang mga pasilidad ngayong taon. Ayon sa CAAP, 10.6 billion pesos ang ilalaan para sa civil works habang mahigit 1 bilyon naman para sa kagamitan sa sistema. Kasama sa mga prioridad ng ahensya ang night rating upgrades ng ilang paliparan at ang pagsisimula ng operasyon ng Bukidnon Airport para sa General Aviation. Hataw Balita ngayon. Inihayag sa desisyon ng Korte Suprema na ang labis na pagdidisiplina na may malinaw na layunin na saktan ang dignidad ng bata ay tinuturing na child abuse. Pinagtibay ng Supreme Court ang pagkakakulong ng isang ama na pinahirapan ang kanyang 12 anyos na anak na babae at 10 taong gulang na anak na lalaki mula 2017 hanggang 2018 sa pamamagitan ng pagpalo gamit ang kahoy na may pako at iba pang marahas na pamamaraan. Ipinag-utos ng Korte Suprema ang pagkakakulong ng ama sa loob ng 4 hanggang 6 na taon sa bilangguan at pagbabayad ng 180,000 pesos na danyo sa kanyang anak. Hataw Balita ngayon. Hindi napapayagan ng Commission on Elections ang pamamahagi ng assistance to individuals in crisis situation hindi napapayagan ng Commission on Elections ang pamamahagi ng assistance to individuals in crisis situation o AICS 10 araw bago ang halalan sa buwan ng Mayo, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Bagaman kasama ito sa ban exemption, dapat na ito itigil pagsapit ng Mayo 2 ng 2025. Sa halip, tanging mga basic needs tulad ng pagkain, pamasahe, medical, educational at burial assistance na lamang ang papayagang maipamahagi. 10 days before the election, ang AICS ay absolutely prohibited. Ibig sabihin, kung yan man po ay nag-grant namin ng exemption sa pagsisimula ng 45-day period ng campaign, pagdating po ng 10 araw bago ang halalan, ay bawal na po na mag-distribute ng AICS. Hataw Balita ngayon. Samantala, nais naman imbestigahan ng Kamara ang bilang. Ang biglaang pagtaas daw po ng presyo ng kamatis na umabot na sa 360 pesos kada kilo sa isang lugar. Sa pamamagitan ng House Resolution No. 2158, nais alamin ng mga mambabatas ang posibleng mga iligal na gawain tulad ng manipulasyon sa presyo, hoarding at operasyon ng kartel na nagdudulot ng artipisyal na krisis sa kamatis. Gayon din ang pagbibigay ng agarang aksyon mula sa gobyerno upang protektahan ang mga mamimili at magsasaka laban sa epekto ng mataas na presyo. Hataw Balita ngayon. Sa layuning maiwasan ng pagsasamantala sa presyo ng imported na bigas sa merkado, ipinatutupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price. Ito ay upang tiyakin ang presyo ng bigas na mabibili sa mga palengke ay hindi lalagpas sa itinakdang halaga ng ahensya. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, may batayan ang computation ng presyo upang mapanatili ang tamang halaga ng bigas para sa mga mamimili. MSRP, Maximum Suggested Retail Price, merong basis ng computation bakit hanggang dito dapat yung suggested retail prices. So maximum siya. Supposed to be dapat hindi lalampas sa ganito. Hataw Balita ngayon. Umabot sa 9 bilyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo, vape at tobacco noong 2024. Sa pagdinig ng Senado, binatikos ni Senator Sherwin Gatchalian ang epekto ng iligal na kalakalan, kabilang ang problema sa kalusugan at nawawalang kita ng gobyerno.
Nananawagan din ang mga senador sa ahensya ng pamahalaan na tutukan ang issue upang hindi masapawan ng iligal na aktibidad ang legal na kalakalan. One of the reasons why there was a decrease from excise to tax collection is the change in consumption pattern of those who smokers from using the traditional tobacco or cigarette to vape. And this was shown in a survey conducted by FNRI. And another one is, of course, illicit trade, Your Honor. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng tulong ang Philippine Consulate General sa Los Angeles para sa mga Pilipinong apektado ng malawakang wildfire sa Southern California, USA. Pinayuhan din ang mga Pilipino sa mga apektadong lugar tulad ng Los Angeles, Riverside at Ventura counties na sumunod sa evacuation orders at local advisories. Ayon sa consulate, mahigit 10,000 acres na ang nasunog sa Palisades at Eaton dahil sa Santa Ana winds na sumira sa mahigit 1,000 na mga kabahayan. Hataw Balita ngayon. Bumaba sa ika-75 na pwesto ang Philippine passport sa Henley Global Passport Index. Ngayong taon mula sa ika-73 noong 2024. Nanguna ang Singapore sa listahan na may visa-free access sa 195 na bansa, kasunod ng Japan sa 193 na mga bansa. Samantala nananatiling pinakamahina ang passport ng Afghanistan na may visa-free score na 26. Hataw Balita ngayon. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ma'am Maria Antonia Mariton Mornas, ang hepe naman ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS upang magbigay ng detalye ukol sa kalagayan ng mga bulkan. Magandang umaga po, Ma'am Mornas. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, Ma'am Annie. Good morning po sa inyong mga taga-prinig. Bigyan niyo po kami, ma'am, ng update. Kumusta ang sitwasyon ng dalawang bulkan natin? That's Mount Canlaon and Taal Volcano. Okay, so ang Canlaon Volcano po ay nakapagtala ng karagdagang 15 na mga volcano-tectonic earthquakes. Sa loob po ng 24 oras na nakalipas kahapon, kung maalala po natin ay mataas na ang tala ng volcanic earthquakes sa bulkan mula pa nung pumutok ito noong June 3. At hindi pa po ito bumababa, no? Ang sukat po ng sulfur dioxide kahapon ay medyo bumaba. Nasukat po natin sa 2,029 tons per day lang. Ito po ay mababa kaysa dun sa average na around 5,000 tons per day na nasukat natin mula pa po nung pumutok ang bulkan ng June 3 na sustained na mataas na mga levels, no, ng volcanic SO2 o volcanic gas degassing mula sa bulkan. Ito po ay medyo nakakabahala na o very telling na signature ng magma, no, na mababaw na at nagpapakawala na ng napakaraming sulfur dioxide sa bulkan. Ito pong pagbaba ng sulfur dioxide kahapon ay binabantayan po natin ay nakakapagdulot po ng additional vigilance sa atin dahil ang mga pagputok po ng bulkan noong December 9 at June 3, 2024 at yung mga matagal po na period ng pagbubuga ng abo ay meron po itong precursor na pagbaba ng sulfur dioxide at nag-iindika na ang mga events na ito ay natitrigger o nasasanhi ng pagbara ng mga natural na lagusan ng volcanic gas dito sa bunganga ng bulkan. No? Kaya po may additional vigilance po tayo sa loob po ng 24 oras. Sa Taal Volcano naman po, ito po ay
tahimik sa ngayon. Isang volcanic earthquake lamang po ang nasukat natin sa loob po ng 24 oras. At ang sulfur dioxide po nito na nasukat kahapon ay medyo mas mataas po, no? Nasa bandang 5,000 tonelada kada araw lagpas. No? Matatandaan po natin na pareho pong bulkan ay nagkaroon po ng activity nitong unang linggo ng January. Ito pong Canlaon Volcano ay nagpamalas ngunit ng napaka-matinding ash emission nitong January 7. Nagbuga po ito ng ash na medyo maitim noong bandang 10:25 ng umaga noong January 7. At ito po ay tumagal ng 2 oras, no? At nagdulot po ng ashfall dito sa southwestern o timog kanlurang bahagi ng bulkan. Ang Taal Volcano naman po ay nagkaroon po tayo ng phreatomagmatic eruption noong January 6 ng alas 7, almost around 7:30 ng bandang 7:30, at ito po ay ito po ay nagdulot ng isang mababang plume ng mga 600 meters. Ngunit ito po ay na-record at namalas ng maraming tao at ng PHIVOLCS at nagdulot din po ng audible sound o rumbling sound sa paligid nito. Kaya po tayo po ay nakadagdag alerto ulit sa Taal Volcano. Okay. Ma'am Antonia, batay dito po sa explanation nyo, ma'am, dito sa behavior ng Canlaon, ano po, nakailang may mga volcanic activities lately, itong bulkang Canlaon Mayon, tama ba? I'm sorry, kasi ako'y nasanay sa Mount Mayon. Okay. Okay, Canlaon Volcano, ano po, doon sa mga series of activities niya, yung behavior niya right now, does it mean na we will be expecting major eruption po? Dito muna tayo sa Mount Canlaon, ma'am. Yung mga parameters po na pinapamalas ng Canlaon Volcano, ito po ay nagmula pa noong 2022. No? Mula pa po noong 2022, meron na po tayong panakanaka ng mga seismic swarms. Ito po yung mga cluster ng volcanic earthquakes, no, na nangyayari dito po sa loob ng bulkan. At medyo mula po nung 2024, umpisa pa po ng 2024, ay may nakita na po tayong pagdami ng binubugang sulfur dioxide. At mula pa po nung 2022 ay namamagana yung bulkan. No? So, lahat po ng mga parameters natin ay nag-i-indicate na meron po tayong napipintong major eruption. No? Wala na pong ibang pwedeng explanation dyan. No? In fact, ito pong binubuga na sulfur dioxide ng Canlaon Volcano ay napakataas. No? Sustained po yan mula pa po noong June 3 na napakataas. Ang average po ay 5,000 tons per day. May time na pumalo na po ito ng 11,556 tons per day. Dito pong September 11, these are levels na katumbas na po ng major eruption sa iba po nating bulkan katulad ng Mayon Volcano. Ang sulfur dioxide po, ito po ay isang volcanic gas na pinapalabas po ng magma kapag ito po ay bumababaw. At ang haba na panahon ang bulkan ay nagbubuga ng napakataas na level ng sulfur dioxide. Ito lamang pong parameter na ito ay malaking indikasyon na po na mayroon po tayong napipintong major eruption. Ang lagi nga po nating pinapaliwanag sa ating pong mga kababayan po dyan kababayan po dito sa Negros Island ay halos pareho po ito ng behavior ng Mayon Volcano kapag mag-e-erupt po ang Mayon Volcano. Ang pagkaiba lamang po ay ang time scale na kung sa Mayon Volcano po within 6 months to 2 weeks ay nagko-culminate na po o natatapos na po, nagaganap na po yung culminating activity o yung major eruption. No? Matapos po i-exhibit o pakita ang mga parameters ito, sa Canlaon Volcano po ay napakatagal ng time frame o nung time scale. No? Pumapasok na po tayo sa pangatlong taon na kung saan meron po tayong anomalous behavior. So, definitely, kung titignan po natin ang mga monitoring parameters, wala na pong iba tayong pwedeng explanation kung hindi ito po ay nahihinog na
for a major eruption. No? Yung lindol din po, no? Wala pong patid, libo-libo na po ang mga lindol dito sa Canlaon Volcano at yung mga lindol po na dulot po ng pagbabasag ng bato ay naghuhudyat na the path is prepared. Naghanda na po ng pathway ang magma para ito po ay lumabas ng bulkan. Okay. Ma'am, karaniwan, para at least ma-explain natin ito sa ating mga kababayan, yung mga hindi masyadong nakakaintindi, maging ako po, yung Taal Volcano, alam din natin na nagkaroon ng eruption na noong mga nakaraang panahon. Pero which is dangerous dito sa dalawang bulkan na ito as far as the behavior is concerned? Ito bang Taal Volcano, alam natin na Canlaon is an active volcano, pero itong Taal, dito sa dalawang ito ma'am, kung magkasabay na, may posibilidad ba na magkasabay yung major eruption nila? Ano ang mas dangerous dito sa dalawang bulkan na ito? Yung sa Taal Volcano po, tapos na po kasi ang eruption nito noong 2020. Yung nakikita po natin mga minor eruptions, ito po ay mga post-eruptive events na may kaugnayan din po sa Taal 2020 eruption dahil meron na po na replacement na magma dito sa ilalim ng bulkan na sa ngayon po ay nagsistabilize pa. No? Kaya po meron po tayong mataas na level of dioxide degassing mula sa Taal mula pa po noong March 2021 at meron po tayong panakanakang mga pagputok ng bulkan mula pa po ng panahon na yun. No? Simula po noong July 1, 2021. Meron din po tayong mga seismic activity sa Taal mula pa po noong 2020. So, tapos na po yung activity ng Taal Volcano, pero meron pong mahabang panahon o post-eruption na period kung saan meron pa po tayong mga nararanasang activities mula sa Taal Volcano. Pero ang expectation po natin dito ay huhupa po ito. Ngayon, ang Canlaon Volcano po ay medyo delikado po itong bulkan dahil aside from napakalaki po nito na bulkan dito po sa Negros Island, napapaligiran po ng maraming mga bayan. Ito pong pagputok ng Canlaon ay hindi pa po natin nararanasan. Meron po tayong mga minor eruptions na nare-record at monitor sa Canlaon Volcano. Ngunit sa eruption record niya po, isang beses pa lamang po ito nagkaroon ng magmatic eruption. Dito pong turn of the century. No? At nung panahon na yun, wala nga po tayong matinong description nitong activity na ito. So in general, wala po tayong idea kung paano po magpo-progress ang kanyang eruptive behavior. Wala po tayong alam doon. Alam po natin ang mga maari po nitong maging pagputok batay po sa geology ng bulkan, batay po sa mga deposito ng bulkan na lumilikha po ng edifice na nito. At batay po doon, alam po natin na pwede po itong pumutok in many ways. No? Pwede pong effusive, katulad po ng Mayon Volcano, na may moderate explosions, pwede rin po na highly explosive, no? And then highly explosive eruption na kung saan ay magdudulot po ng volcanic hazards na mas malawak, no? Kaysa dun sa inaasahan po natin ng mga lava flow o lava fountaining activity sana, no? So ito po ay ang reason kung bakit napakadelikado po ang Canlaon Volcano. At ito rin pong bulkan na ito ay meron din po itong ancient history na meron po itong mga flank eruptions yung sa tagiliran po ng bulkan lumalabas yung lava flow yung magma at ito po ay nagsasanhi ng may mga landslides po, no? Volcanic landslides mula po sa bulkan. Ngunit sa ngayon po, hindi naman po natin yung nakikita na lahat po ng eruption products ay lumalabas po sa crater nito. No? So wala pong danger tayo na nakikita na mangyayari yun. No? Pero sa dalawang bulkan po, mas delikado po talaga ang Taal Volcano in terms of yung threat nito. No? Ito po ang pinaka mapanganib na bulkan ng Pilipinas. Dahil sa ito po ay highly active, mas madalas po itong pumutok ng mas malakas. At ito po ay
napapaligiran ng major populations. Mas malaki pa po sa Canlaon Volcano. At kasama na po dito sa threaten ng Taal Volcano ay ang environment po ng Metro Manila. No? Dahil sa may malawakan po itong ashfall na natutulot at ang kanya pong mga prehistorical eruptions na kung saan ang buong Taal Caldera po. Hindi lang po yung Taal Volcano Island, kundi yung buong Taal Caldera po ang pumutok po. At ang mga eruption products po nito ay kumalat po sa buong Calabar Zone. Hindi lamang po sa Batangas, kung hindi sa malaking bahagi po na Southern Luzon hanggang sa Metro Manila po. Yung caldera-genic eruptions. Kaya po ang Taal Volcano ang tinatawag pong decade volcano ng Philippines. Ito po ay isang designation na binigay ng mga dalubhasa sa volcanology bilang hudyat po na ito pong na ang mga bulkan po na ito, ang mga decade volcanoes, ang pinakamapanganib ng mga bulkan sa buong mundo dahil po sa threat nito sa population. Okay. Maraming salamat po, ma'am, sa impormasyon na aming nakuha sa inyo ngayong umaga tungkol dito sa sitwasyon ng ating dalawang bulkan na patuloy na binabantayan. Ma'am Maritoni Bornas, ang hepe po ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Magandang umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita naman sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent, si Miel Pascual mula sa Daolu City, Taiwan. Sa ating mga kasambahay, naghahanap ngayon ng bagong leader ang Liberal Party ng Canada matapos ipahayag ni Prime Minister Justin Trudeau na magbibitiw siya sa kanyang pwesto at walang inilabas na detalye ang partido hinggil sa magiging proseso ng paghahanap ng papalit. Ngunit ilang mga pangalan na ang lumutang bilang mga potensyal na kandidato. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon. Magiging mahirap ang pagpili ng magiging bagong leader ng Liberal Party ng Canada kasunod ng anunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na magbibitiw siya sa pwesto. Habang hindi pa nililinaw ang mga detalye ng pagsasagawa ng liderato, ilan sa mga top contender ay nakatakdang maglaban para sa posisyon. Si Chrystia Freeland, dating Finance Minister, ay kilala sa kanyang naging papel sa mga hakbang para sa COVID-19 recovery at sa mga diplomatikong usapin, ngunit nagbitaw siya sa gobyerno noong nakaraang buwan. Si Mark Carney, dating gobernador ng Bank of Canada, ay may malawak na karanasan sa pamamahala ng ekonomiya at nakatulong siya sa pag-navigate ng global financial crisis. Kasama sa ibang mga posibleng kandidato sina Melanie Joly, kasalukuyang Foreign Minister, at François Philippe Champagne, Minister ng Innovation, pati na rin si Anita Anand, dating Defense Minister at ngayon ay Transport Minister. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan ng mga residente ng Los Angeles ang pagbuti ng kalidad ng hangin matapos itong maging hazardous sanhin ng usok mula sa wildfire sa Southern California. Mula sa Texas, USA, may humahato na balita si Abby Valdez, live! Hataw Balita ngayon. Hello sa Agent Abby, kumusta na ba ang lagay ng Los Angeles ngayon? Amiel, umakyat sa hazardous ang kalidad ng hangin sa Los Angeles itong Miyerkules dulot ng usok mula sa mga wildfires sa Southern California, USA. Nangangahulugan ito na maraming tao ang makararanas ng hirap sa paghinga. Bumaba ang kalidad ng hangin mula sa 325 patungong 182 kaya't naging unhealthy na lamang ito. Bagamat may epekto pa rin sa karamihan, ang mga sensitibong grupo ay maaaring magkasakit. Nagbabala si Los Angeles Mayor Karen Bass sa mga residente na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at pinto at magsuot ng mask. Sa labas ng Greater Los Angeles area, bumuti ang kalidad ng hangin at naging moderate.
Ibig sabihin, ligtas ito para sa karamihan ngunit posibleng makaapekto pa rin sa mga sensitibo sa polusyon. Patuloy na kumakalat ang mga wildfire sa Palisades, Hearst at Eaton sa Los Angeles County na nakasunog na libo-libong ektarya. 2 tao ang nasawi sa Eaton Fire nitong Miyerkules ayon sa fire officials. Balik sa iyo, Amiel. Abi, ano ba ang usual quality level ng hazardous? Amiel, ang usual na hazardous level ay nasa 300 pataas. Amiel? Okay, mag-ingat kayo dyan. Avi Valdez, nagulat ng live mula sa Texas, USA. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dolio City, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Magandang araw. Zaijian. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update sa araw ng Biyernes, January 10, 2025. Kung makikita po natin sa satellite imagery natin, meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang shear line, ito yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Ito ay currently nakakaapekto dito sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas. Samantala, yung northeast monsoon naman natin ay umiiral din dito sa may northern at central Luzon. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na possible makaapekto dito sa ating bansa within the next 5 days. Kanina may nilabas tayong gale warning dito sa coastal waters ng Batanes, northern at eastern coast ng Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin na delikado pumalaot dito sa mga nasabi nating baybayin. Ang sunrise mamaya ay 6:24 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:43 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Napanood niyo po ang update mula sa ating Pag-asa weather specialist, Chanel Dominguez. Tandaan po sa bawat araw na ating nasisilayan, tayong magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Santiago 4:14 hanggang 15. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. At yan po ang humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-10 sa buwan ng Enero 2025. Kasama ko po ang RMB at Hataw Balita Team. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo, kasama na ang UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondents mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Rentoy. Dito sa UNTV at Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.